negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umaga po ng Biyernes sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Dito lamang po sa inyong himpilan, DZRB Radyo ng Bayan at sa aming kapatid na himpilan din napapakinggan sa DWBR-FM 104.3 MHz. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner from DTI ay si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, good morning! Good morning, partner Tess. Good morning sa ating mga suking taga-subaybay. Welcome po sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Naku, partner, isa ka ba dun sa hirap na gumising sa umaga dahil naman sa napakalamig na temperatura? Tumpa ka dyan. Kasama ako doon. Kasama ka. Ang Pareho dami tayo. mga nananakit na bahagi ng katawan, di ba? Senyalis na yata rin ng tumatanda na rin. Ay, naku, huwag kang aamin. Kalabaw lang ang tumatanda. Ano ka ba? Ay, oo nga. Anyway, huwag na nating amitin na tumatanda. Huwag na natin pag-usapan yung age altogether. Pag-usapan natin ngayon itong ating looking forward ng 2014. So, ano ka na ba? Handa ka na ba sa 2014? Siyempre, dapat maging handa tayo palagi. At siyempre kami sa DTI, kahit na ito ay second week pa lang ng Enero, umpisa na naman ang kayod habang yung iba ay meron pa ring holiday hangover. Kami sa DTI, trabaho pa rin ang trabaho. Ayan. At dahil nga umpisa ng bagong taon, kailangan tama ang ating pag-uumpisa sa bagong taon. Tama ba yun? Dapat planado at planchado yung mga pinlano. Diba? Sa DTI, kung hindi mo pa alam, Tess, 4 yung ating functional groups dyan. At ang isang functional group, yung Regional Operations and Development Group o RODG. So, ngayong umaga, mapalad tayo na ating makakausap ang namumuno sa Regional Operations and Development Group ng Department of Trade, walang iba kundi si Yusek Zenny Maglaya. Yusek Zenny Maglaya, good morning po. Good morning, Director Telma. Tess, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Thank you, ma'am, for finding time to join us. Isang karangalan po na makasama sa inyong programa ngayong umaga. Opo. Ma'am, unang-una, kamusta na po dito sa Regional Operations Development Group? Ang bago ninyong assignment, bukod sa napakarami pang iba? Oo, of course, panibagong challenge. Although balik ROG naman ako, no? Kasi alam mo naman, the Director, galing naman po tayo sa Regional Operations before, nung panahon ni Undersecretary Ernie Ordonez at Undersecretary Nelly Villafuerte. And then ngayon, balik ROG tayo at SME naman ang tinututukan natin. Opo. Napakalaking bahagi ng ating ekonomiya, mga SMEs. Meron po tayong tinatawag na industry clustering. Ano po ba yung lohika dito? Bakit tayo? What's the wisdom in this industry clustering? Opo. Well, binibigyan lang po natin ng mas maayos na organisasyon or paghawak dito sa ating mga SMEs. Ano? Kasi in the past, meron tayong mga tinutulungan natin mga SMEs, pa isa-isa, dalawa, at hindi natin gaanong ramdam yung impact nito kung hindi natin sila talagang pagsasama-samahin. Ano? So industry clustering as an approach, yun talagang pinagsasama-sama natin ang magkasintulad ng mga negosyo
are, or whether they are suppliers of raw materials, or kung sila man ay nagpo-process ng produkto, at hanggang sa packaging and marketing of the product. So, lahat ho ng mga involved na negosyante at ahensya ng pamahalaan ay pinagsasama-sama natin para mas mapaigting ang pagpapalago ng mga SMEs. Ayun. So, yung lahat ng kabahagi dun sa value chain ng isang negosyo. That's correct. Oo. Ilang industry clusters po ang meron tayo, ma'am? O, sa ngayon, base sa ating programa or project with JICA, meron tayong 24 industry clusters. Pero, of course, hindi natin naman lahat ito pinagsasabay-sabay pagdating sa intensity ng ating approach. Dahil ito namang 24 clusters, ang ginagawa natin dito ay capacity building. Ibig sabihin nito ay binibigyan natin ng advocacy at kaalaman ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong sektor tungkol sa clustering approach or value chain approach. So 24 clusters ito. But ang priority natin talaga as national industry clusters ay 7. 7. Opo. So ito ang cocoa coir, coffee, cacao, bamboo, yung support to tourism na fruits and nuts at mga handicrafts, and of course, rubber. So, yan po yung ating 7 priority national industry clusters. Ayun, okay. Director, and Yusek, di ba ginagawa ngayon sa bawat ahensya ng pamahalaan yung tinatawag na road mapping? Sa mga clusters po na binanggit nyo, yun po ba yung kanilang inaasikaso sa ngayon? At paano yun tinututukan ng DTI kung meron mga kakulangan sa ilang mga aspeto po? Of course, ating sinisiguro na meron tayong roadmap dahil yun yung ating guide kung saan patutungo ang ating industriya. We touch base with the Board of Investments dahil si rin ay merong industry roadmap na ginagawa. So yung atin po, ang roadmap natin ay nakaakma sa master plan ng DA dahil karamihan sa ating mga clusters ay agriculture-based or agri-based. Like, for example, yung cocoa coir, kailangan sumusunod din tayo sa master plan ng DA pagdating sa coconut or PCA particularly, yung Philippine Coconut Authority. Then sa kape, ganun din. At dahil itong mga clusters na ito na ating pinili or given priority, ay yung tinitingnan ng DTI dito, yung market aspect. Yung ibig sabihin, ito yung merong merkado para sa mga produkto. Kaya kailangan masiguro natin na ang resource base or yung raw material base ay maayos. Opo. Okay, pero bakit po may mga ahensya din po na parang natatagalan sa paggawa ng strategy at planning? May time constraint po ba kayo sa pag-produce ng outcome nila? Well, in a way, yung first 2 years po ng NICEP, yung tinatawag nating National Industry Clustering Capacity Building Program natin, it took a while for other agencies to appreciate po itong ibig sabihin ng value chain approach. Kaya medyo tumagal ng konti yung paggawa mismo ng strat plan or strategy plan. Dahil kailangan muna maunawaan nilang mabuti itong value chain approach, kailangan ay sila mismo ay nagniniwala dito, and then that's only when tayo ay pwedeng gumawa ng strategy plan. Opo. Okay. Sana nga pero medyo nakakahabol na tayo sa deadline natin at hopefully bago matapos ang NICEP, bago matapos yung programa na ito, ay matapos na ho ang capacity building at ang mga strategy plans. Opo. In 2012, Yusek Zenny, kamusta naman yung performance ng ating mga MSMEs? Well, as of end of ating 2012 and of course on tuloy-tuloy ng 2013, Director Telma, na-overshoot naman natin ang ating targets for job generation. Yung ating SSF o yung Shared Service Facility na ating banner program for SME support, itong direct intervention natin sa pagbibigay ng mga equipment para medyo maging mas maganda ang produktong ginagawa nila at mas marami in terms of volume o kapasidad ng ating mga MSMEs, ay umabot naman tayo ng almost 300 SSFs.
tayo sa ating original target, pero at least dahil sa Birth Pains, ito ay bagong programa o proyekto, ay masaya na rin tayo sa 300 SSFs na nagawa natin for 2013. Opo. At yung pondo naman para doon last year ay pwedeng i-forward ng 2014. Pwede ba yon? Well, yun ang nakakalungkot dahil may polisiya ngayon ng DBM, no, Director Telma, na ang hindi natin maubos ay talagang ibinabalik sa kaban ng pamahalaan. But we have new funds in 2014. Hopefully po ay ito ay mas mabilis natin itong mai-implement ang mga SSFs dahil marami tayong mga pipeline na hindi na umabot sa 2013. Ayun naman kasi din natin, Director, na Ortiz, na medyo hilaw ay ipilit pa rin ang mga proyekto. Kasi ang gusto natin mangyari, once the project is there, ay nasusustain ito. Pero yung mga accomplishments naman, Yusek, ng mga bawat industry clusters, nakikita ho ng publiko yon. Oh yes. Nasa ating website ito. Makikita ito sa DTI website kung ano na mga nagawa natin sa bawat clusters. At that should always be made available at sa lahat ho ng mga probinsya natin sa DTI. Opo. Final question, 2015 ASEAN Economic Integration. Paano po natin pinaghahanda ang ating mga MSMEs? Well, first of all, ang sabi nga po ni Secretary Domingo, hindi na tayo dapat manibago pagdating sa taripa dahil talagang unti-unti nang nababawasan ang mga taripa, no? Yung ating habang palapit na yung 2015. So hindi na po yan ang issue. It is more of how we can compete and how we can sell as one market. Nasabayan natin ng ating mga katabing mga bansa as one ASEAN market. Kaya kailangan ang standards natin ay tumutugma sa kanila. Ang kalidad ng produkto natin ay halos ay dapat ay pumareho din para yung pagbebenta ay makasama tayo sa pagbebenta as one ASEAN. Ay kaugnay po niya ng ASEAN integration na yan, ma'am, sa 2015. Ako, ang sabi po ng Department of Agriculture, yung problema ngayon ng mga SMEs, yung sa larangan ho ng packaging, doon sa aspeto na yon, marami po yung nahihirapan. Kaya sa palagay nila parang merong sektor pa rin po na hindi pa handa. Opo. Well, siguro kailangan ay seryosohin na natin ang 2015 dahil wala na hong extension yan. Darating po yan. Pag hindi tayo nakahanda, maiiwanan po talaga tayo. So, yun yung pagdating sa packaging, mahalaga. Tama kayo doon. Kahit gaano kaganda yung produkto, kung hindi presentable ang packaging at hindi nakakatulong sa shelf life, lalo pag food or processed food, ay yun ay dapat pagtuunan ng pansin. So we also have product development. Meron din ho tayong improvement ng packaging at kasama rin sa ating shared service facility yung pagbibigay ng maayos na mga equipment para sa packaging. Wow, ang ganda niyan. Yusek Zenny, ano ang inyong personal wish sa 2014? Well, of course, dapat po sana ang ating wish ay magkaroon ng menos na matitinding mga bagyong tatawa sa atin dahil maraming SMEs ang talagang tinamaan itong dalawang nakaraang malalaking sakuna. Of course, we want to make sure that ang ating mga MSMEs ay nakahanda at lalong paigtingin ang competitiveness among MSMEs. And importante lang siguro mahalaga dito ay tayo ay nananalig at naniniwala sa galing ng Pilipino. At alam natin tayo ay makakausad at tayo ay makakapag-compete sa mga bansang pwede nating ibenta ang ating mga produkto. Ayan. And Yusek, before we let you go, sasamantalahin na rin po namin yung pagkakataon na ito para dun sa mga mamimili at yung mga consumers naman din. Ano po yung mga produkto ngayong bagong taon na dapat meron talagang pagtataas na nangyari? So far po, wala ho tayong abiso na merong mga increases sa mga produkto, mga basic goods. Kahit na nga po, since start of the year, ang ating SRP still remain what they were mga third quarter of last year. Hopefully po, maganda naman ho ang nakikita nating takbo ng trigo for our flour at ating tinapay. Bigas ho tayo, sufisyente naman po, and all other products. So we do not see any increases in the next couple of weeks or probably this first quarter. Ultimo yung mga candles, kasi iba po nagreklamo, bakit daw tumaas yung kape, yung gatas, ganun talaga po Oo, kung sakali man pong tumaas ito, I know that this is still well within SRP. Ang ibig lang siguro sabihin po nila,
ay medyo lumalapit na po sa level ng SRP pero wala pa naman pong lumalagpas dito. Opo. Okay. Okay, thank you very much, Yusek Zenny. Take care, good health, God bless. Thank you so very much, ma'am. Dr. Telma, Tess, and good luck on your program. Thank you po. Ayan, mga kaibigan, si Yusek Zenny Maglaya. Mahalaga yung binanggit niya sa atin, Director Telma, ha? Of course. Yung mga hawak niya ngayon, mga MSMEs, yan ang talagang pinagtutuunan natin ng pansin ngayon. Kasi kapag itinulak mo yung ating mga maliliit na enterprises, syempre mas lalago yung economic activities sa lugar na yun, di ba? Doon sa komunidad kung saan sila. Yes. At kung lumago yung kanilang negosyo, mas maraming tao ang magkakatrabaho. Tama. Pag nagkatrabaho, magkakaroon ng pera. Pag may pera, makakabili. So, ganun ang cycle, di ba? Pero dapat lang lahat ng mga negosyante makiko-operate, di ba? Yung iba kasi parang meron silang sariling mundo eh. Ay, talaga? Sino yun? Report mo nga. Wala silang pakialam. Ay, sa may amin lang, Director Telma, ha? Nako, yung kung magpatong dun sa presyo ng bilihin niya, 2 piso, ang halaga, grabe. Guro walang nagrereklamo dun, kaya ganon. Nawiwili siya. Pero pag may mga insidente pang ganon, pwedeng i-report sa DTI. Yes, of course. I-report lang po ninyo sa 751-3330. Yan po ang DTI hotline natin. Okay. And yung action naman na inyong gagawin, tatawagan nyo ba na direkta yung owner ng store? Or Syempre, oo. Iimbestigahan muna. Hindi naman pwede na patawaran lang ng penalty basta-basta bago mag-imbestiga, di ba? Para fair. And sa penalty naman, ano yung mangyayari sa kanya? Aba, baka masarahan yung kanyang tindahan. Negosyo. Di ba? Pagka bibigyan naman sila ng ng chance na magpaliwanag kung bakit justified yung kanilang pagtataas ng presyo. And may pataw din na multa yun di ba? Oo naman. So, lahat po ng impormasyon, maaari po ninyong makita yan sa ating DTI website. Alright. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo pagkatapos lamang ng ilang mga mahalagang paalala. Mga kaibigan, buuin mo ang inyong araw, kapiling ang makabuluhang pagbabalita. Ugaliing tumutok sa Radyo ng Bayan, 738 kHz. Ito po si Josa Vergara, galing sa Universidad de Manila. Makinig at makibalita dahil dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log-on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Savings all my love for you. Okay, diretso na tayo sa segmentong ito, Director Thelma. At sa pagkakataong ito, atin namang kakausapin ang Director ng Board of Investments for Industrial Policy Department. At walang iba yan kundi si Miss Cory Dichosa. Good morning, Cory. Director Dichosa? Yes, ma'am. Good morning, Director. Yes po. Thank you for joining us. Ay, maraming salamat po sa imbitasyon. Okay. So, siguro bago ang lahat, ipaliwanag muna natin sa ating mga tagapakinig, ano ba yung ginagawang industry road mapping sa BOI? Yes. Good morning po sa mga listeners. And yung road mapping project po natin sa BOI, actually yun po ni-launch natin noong January 2012. And ang idea po nun is parang i-encourage natin yung private sector
na gumawa ng kanilang mga sectoral roadmaps kasi ang gusto sana natin dahil nga meron na tayong focus on industry development, gumawa tayo ng parang blueprint kung paano natin ide-develop ang kanya-kanyang industriya. And of course, sila na nasa industriya, sila yung mas nakakaintindi nito. So, yun yung ginawa natin noong 2012. Sana ang sabi natin, it will be a private sector-led na road mapping. And pagka-submit nila nun sa BOI, sa DTI, yun yung gagamitin natin ngayon na basis to do the plan of action of how we're going to develop yung kanya-kanyang industriya. Ilang ilang industriya yung nagro-road mapping exercise na yan? Actually, sa ngayon, medyo marami sila, pero ang submitted sa atin to date is around 27. 27? Na roadmaps, yes, including the manufacturing roadmap. So, yung mga sectors na to, it varies, pero mainly these are manufacturing sectors. Meron din tayo on services, katulad ng ITBPM. Meron din tayong strategy paper on the air cargo logistics. But yun nga, most of them are actually into manufacturing like sa auto, sa chemicals, copper, electric vehicles, electronics, furniture. So, about 27 tong roadmaps natin na hawak ngayon. Kailan i-release itong mga roadmaps na to at kailan mag-uumpisa at magtatapos? Actually, yung roadmaps natin, yung road mapping project, tuloy-tuloy ito. At tatanggapin natin yung mga roadmaps hanggat may nagsasubmit sa atin kasi ang gusto naman natin, lahat ng sektor talaga i-develop ng gobyerno. Ngayon, yung mga nasubmit sa atin na 27 sectors ngayon, actually ito, meron ng mga starting implementation activities. Kada sektor nitong mga roadmaps na to, meron na tayong na-identify na what we call yung BOI sectoral champions. Kumbaga, siya yung focal person for that sector. Siya yung taga-drive. Siya yung taga-drive from the government side at meron din siyang partner na tinatawag nating industry champion naman. So, kumbaga, laging tandem yung government and the private sector. And then, aside from the two of them, we also have what we call the technical working groups kung saan kasama na natin dito yung other relevant government agencies and probably institutions that would be concerned in the implementation of the strategies identified in the roadmap. So ito tuloy-tuloy lang ito. Pero partner Tess, Director, yes. Cory, alam mo yung sinasabi ng iba, yung kadalasan na naririnig ko, ang gagalanda ng ating mga plano. Pagdating sa execution, medyo doon tayo palpak. Yun. Actually, naririnig din namin yun. And actually, nung nag-start nga kami nung nilaunch namin to, I think there were a few private sectors members na parang naisip din nila, parang dinaanan na namin yan dati. So, i-implement ba totoo ngayon to? Sabi namin, even si Yuse Cristobal was saying, hindi yan hanggang shelves lang. Totoo, i-implement natin yan. And pinatunayan namin yan because starting last year, talaga namang ginawa na namin yung technical working groups. And we've been calling meetings already. So siguro out of the 27, at least yung 15 or about 17 of them actually already had their first technical working group meetings. The others have more than one meeting na. So the fact that there is also an industry champion, alam nila ngayon na seryoso kami. At ito ay, kumbaga, yung sinasabi nga natin na roadmap, these are all emerging documents. Hindi yung halimbawa kung ano lang ang nasa roadmap yun. Kasi nagbabago na yung trend. Marami na rin tayong FTEs ngayon. So ito yung mga pinag-uusapan sa DWG. Now, in addition, meron tayong i-revive yung Industry Development Council. So yun yung parang pinaka-umbrella body that will oversee the implementation of all the roadmaps as well as the National Industrial Plan natin. Ayun, para talaga matutukan kasi hindi naman talaga pagalingan lang yan. Ano? Yes, oo. So, kinocall niyo ma'am yung attention talaga ng mga hindi nakamit nung nakalagay dun sa kanilang target. Oo, so kasama yun. Kasi ngayon meron monitoring and evaluation dapat very important. Yes. Oo, magiging part yun ng trabaho ng ating technical working group. So kung halimbawa, nakita din nila sa trend ngayon ng business o ng industriya, hindi na yan yung dapat ng puntahan natin, they will have to change course. At yun ang gagawin natin
na identification ulit of interventions or measures. So, paano tayo makakapag-adjust para yung ating direction of growing the industry, tutuloy pa rin doon. Pwede po ba namin mamalaman kung sino o anong sektor yung hindi nakakasunod yan sa kanilang target? Kasi dahil yung ating roadmaps nagsimula lang ang implementation late last year lang. Sa ngayon, meron ng ibang medyo advanced katulad ni Copper. Si Copper kasi, after siya nag-roadmap, tiningnan niya talaga na butas-butas ang industriya. Kumbaga, meron tayong copper ores, pero wala tayong nag-process nun in the middle bago importe na naman ng ibang kumpanya. So, nakita natin yung investment gaps doon sa supply chain. At ang ginawa ni Copper natin, si industry champion natin, si Mr. Veloso, nagpagawa sila ng pre-FS feasibility study para malaman whether yung pag-i-invest ba sa ganong klase ng supply chain gap natin, yung subsector na yon, ay magandang i-encourage na maging negosyo dito sa Pilipinas para mabuo yung supply chain natin. So, ginawa nila yon, natapos na nila yon, at ngayon, ang sumunod naman na ginawa nila is a market study of that business. So, that's Copper. Si Chemicals, medyo advanced na rin kasi medyo malaki ditong industriya na to. Actually, they've been talking na already with some of the regulatory agencies para medyo naman ma-liberalize yung mga sobrang strictong regulations natin that actually hinders exports or hinders yung ating mass production or production of more of the chemicals in the country. So, kailangan ng legislation? Not necessarily, iba naman administrative. Like, for example, their dealings with the DNR or their dealings with the Food and Drug Administration natin. Ganun lang. So, yung mga legislations, meron din nakaplano, yung mga industriya natin, tinitingnan din. But currently, ang tinitingnan namin is baka meron tayong administratively magagawa that would actually make a difference already with the industries. Pero meron po bang inihahaing dapat sundin o guidelines ang DTI sa bawat mga industry clusters po? BOI yan, BOI. Yung sa industry clusters, meron kaming tinitingnan, actually magiging consideration din yan dun sa ginagawa naming 2014 IPP. Pero wala pa naman kami talagang sinasabing parang criteria or guidelines. Kasi, for example, ang chemicals, they would want to have an industry cluster in a certain area. But we will see whether nga yung pagkakaroon ng industry cluster for a certain sector is cost-effective for us. Kasi pagka nagtayo ka ng industry cluster, of course, you will have to do a lot of regulations within that area friendly to them naman. Will it be like an eco zone or will it be like a regular industrial estate lang? So, titingnan din natin yun. Depende dun sa magiging pag-aaral nga nung kanya-kanyang technical working group. Ayun. So, ngayon po, ipinaubayan nyo lang pala dun sa bawat sektor yung kanilang mga estilo kung ano yung gagawin nila. So, wala po kayong pinifeed na impormasyon kung paano yung talagang gagawin. Ganun po. Actually, meron. Kasi, sabi nga sa'yo, nakatandem naman yung ating DOI sectoral champion. So, within the technical working group, actually, nag-uusap doon si BOI DTI at saka si industry natin, plus the other concerned agencies. So, within the technical working group, sinasabi, for example, ng industriya, kailangan namin ng ganito, kailangan nating ayusin to. But of course, the other agencies would tell them, or they will discuss, posible ba yan? Hindi pwede yan kasi may batas. So, sabi natin, ganon. So, kasama yun sa mga discussions. Hindi naman pwedeng kung ano yung sinabi ng industriya, yun naman rin ang gagawin natin. It has to be a balance of the interest of government, the private sector, as well as the public. Ako, siguro, nasa isip ko yung tatanungin siguro ako, ano naman ang kabutihan na maidudulot niyan sa akin bilang isang ordinaryong mamamayan? Itong mga pinaggagawa ninyo, di ba? Oo. Hindi. Kumbaga, parang ang sinasabi nga natin, diba? Before ka naman maging consumer, you have to be someone that's earning a wage or a salary, diba? And para magawa natin yon, we have to create employment. And the best way to create employment is really to have manufacturing or businesses in the Philippines. And then if it's possible na ma-raise natin ang incomes because the industries are actually doing more business, they're actually more competitive, they're exporting better, di syempre mas maganda yon para sa constituents natin, sa publiko, sa ating Filipino people. You mentioned the manufacturing, Cory. Ang di ba yung
recommendation ng mga economic experts, revive our manufacturing because that's where the jobs are. Yeah, oo. Totoo. As a matter of fact, meron tayong tinatawag ngayon sa DTI-BOI, yung Manufacturing Resurgence Program. That is also a program that is being supported by the DBM. So, based nga dun sa advice nila ngayon, at nakita talaga nila na we cannot just grow with services alone. There has to be the manufacturing sector. Right. So, how will we go about reviving the manufacturing when all the, yung kumbaga, yung inputs ang tataas, like power, di ba? Yan yung mga common na plaintiff ng businessmen. Paano ka naman mag-aano dito, taas ng kuryente? Actually, yun yung una nilang sinasabi. Pero ang sabi nga namin, well, that's true, and hindi naman natin dinedeny yan. But again, meron tayong mga produkto din naman na hindi naman ganun ka power-intensive sa kanilang cost of production, diba? So we'll have to just look at the whole spectrum of products we're currently producing and probably are going to produce. Depende nga rin sa market. Kaya meron din tayong link with FTSC, with our commercial attaches, because they're doing the market intelligence for us. So, meron tayong tinitingnan din ang mga produkto na kung hindi naman sila power-intensive, more of labor-intensive sila, mas gusto natin yun kasi ang gusto nga natin is employment creation. Right. So, merong ganong cluster of industries na tinitingnan tayo. For those na power-intensive naman, like yung mga sinasabi nating basic industries like iron and steel, of course, kasama yun sa concern, and that's also the reason why hindi naman kami nag-i-stop ng coordination with the Department of Energy, and with the BOI, we continue to encourage investments in the power sector para dumami rin yung ating supply. Okay. Ayun, sana nga may mangyari din dyan sa mga usapan na yan. Ay, siguraduhin namin to, ma'am. Hindi lamang all talk. Yeah, oo. Yes. Finally, tutukan namin to, Oo. Meron ba mababago dito sa ating mga IPP because of the forthcoming ASEAN integration? Yung sa IPP natin, it will be very different from the 2013 or the past IPPs. I think the idea... IPP, partner test, yung ating investment priorities. Oo. So, mababago yon in terms of look. Lalagyan natin ng substance. Ililay down natin doon kung paano natin pinipili yung mga IPPs for the public's information. And then yung sa listing of sectors natin, it will depend on the, for example, in the roadmaps, reference siya, tinitingnan namin, are there sectors there that we should be supporting? And if we're going to support them, it cannot be the whole sector. We'll just look at anong sub-activities ang critical for them to grow. So yun lang. So mas focus siya ngayon actually. Okay. So bigyan mo kami ng update na lang, Director Cory. Yes, ma'am. Tapos na yan. Okay. Okay. Maraming salamat. Sige, maraming salamat din. Happy New Year. Any personal wish for the new year? Sana tuloy-tuloy we can execute more of our roadmaps and we grow our industries for them to be successful and bigger in the coming years pa. Good luck, good health. God bless. Thank you. Okay. Ayan, mga kaibigan, si Director Corazon Dichosa. Cory Dichosa. Yes, BOI Industrial Policy Development naman ang kanyang hinahawakan. Ako talagang mabusisi, Director Telman. Ginagawa niya sa DTI. Hindi, that is only the tip of the iceberg. Diyos ko, ang dami namin talagang ginagawa dyan. No wonder, maraming ayaw mapunta dyan sa DTI. Kasi trabaho talaga. Wala ka maaakusang mga dyan, mga 15-30? Wala. Wala mga korrupt, ha? Sana. Wala, syempre. Wala yan. Magbabalik pa po kami. Sandali lamang po. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan
738 kHz. Konektado ka. Pinoy konektado ka. Pinoy konektado ka. Pinoy konektado ka. Sa PBS. Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda, sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil nang mangusap at nagpasya ang taong bayan, ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, we're back. Meron na tayong 47 minutes. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Director Thelma. Ang bilis talaga ng oras. Pero meron na naman tayong, dahil bagong taon, bagong gawi. Diba? So, dapat. Isang bago ngayong 2014, itong PITC Pharma at kung paano ito pinapatakbo ngayon. Eto sa larangan naman ng medisina itong kukumustahin natin. Partner, yung butika ng bayan. Mas mga murang gamot ang mabibili dyan sa butika ng bayan. Pero dati, di ba naririnig natin yung butika ng bayan? Bago dumating yung mga ibang pharmacies na yung mga generics pharmacy, yung mga ganon. Yes. Meron na yung butika ng bayan. Correct. Oo. At ang PITC Pharma ay yan ang nagsusupply ng mga gamot sa ating teka nga, bakit ba ako nagpapaliwanag? O bayaan natin yung ating panauhin ang magpaliwanag kung ano ang ginagawa ng PITC Pharma Incorporated. Tawagan na natin ang ating panauhin, Mr. Jose Cortez, ang Vice President for Sales and Distribution. Good morning, sir. Good morning po. Good morning. This is Joe Cortez po. Yes, thank you for joining us this morning and Happy New Year. Happy New Year din po sa inyo. Oo. Ang PITC Pharma Incorporated, ito po ba ay isang attached agency ng DOH o ng DTI? Department of Trade and Industry po kami naka-attach. Okay. Subsidiary company po kami ng Philippine International Trading Corporation. At ano po ang mandato ng inyo pong tanggapan, sir? Well, earlier I overheard, nabanggit po nyo yung Butika ng Bayan. Since 2004, kami po yung nag-establish noon as parang, hindi naman franchise, pero accreditation. Yes. And we supplied low-priced quality medicines from abroad. But with the implementation of the Cheaper Medicine Law or RA 9502, karamihan po ng ating mga gamot ay napababa na yung presyo. So, since last year, diniscontinue na po namin yung pagsusupply sa Butika ng Bayan. But obviously, yung pong Butika ng Bayan, which we used to have more than 1,000, ay naka-inspire sa maraming smaller drugstore, commercial drugstores ngayon to branch out. Opo. Nakikita na po natin yung mga
Generica, generics pharmacy, and several chain drugstore na nagsulputan. Therefore, they provide accessibility to people even on far-flung areas. Pero sir, wala kayong balak na mag-supply ulit sa butika ng bayan? For now po, medyo we want the private sector to compete in that area kasi government naman po tayo. We believe na mas magkakaroon po ng impact yung aming ginagawa ngayon if we look at providing access to the government sector. Katulad po sa ngayon, we've been providing the Department of Health as their procuring arm for very important projects. Yung pong mga medicine access program ng Department of Health, like yung para sa leukemia at para sa breast cancer, na iginagamot ng libre sa mga designated hospitals, access hospitals, kami po ang nagpo-procure nun. So kumbaga, sila lang yung tagabili ng gamot, ng supplies, tapos sila yung nagsusupply sa mga ahensya. Pareho ho ba, public and private, pwedeng bumili sa inyo? For now, nakafocus po kami sa public sector. But we're not limited to that kasi nga po ang tinututukan natin yung administration's objective of expanding the universal health coverage. Yes. Pag sinabi mo ng universal health coverage, you don't limit to the public sector. Although sa ganang amin, ang tingin namin, mas magkakaroon ng impact kung unahin natin na matulungan yung ating mga kasamahang kawani ng gobyerno na medyo mas nangangailangan siguro. But we also expand our services to big corporate private companies that has corporate social responsibility budgets through their foundations. At saka yung mga NGOs. Like ito pong recent calamities natin, nakakalungkot man, pero sa feeling namin, nakatulong din kami by providing emergency kits, no? Like mabanggit ko siguro yung McDonald's had been very active in asking us to procure for them and organize for them yung emergency kits na pinamigay dun sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. And several other companies like the JG Summit, URC, all these private companies. And we want to continue to help this kind of corporate social responsibility activities ng private companies. VP Cortez, maraming mo yung nasisiyahan sapagkat maraming mga gamot na mabibili ngayon sa pharmacy, sa mga drugstores na mura siya, pero mabisa. Pero ang nakikita kong problema dito, marami rin kasi yung naglipa ng mga fake drugs, di po ba? So, paano po yan malalaman ng publiko kung ganoon? Actually po, kami naging napakaingat namin dyan because there is a survey that says that about 20% ng gamot na minamarket sa ating bansa sa ngayon is either fake or substandard. Nakakalungkot po yun because... Ilang percent po? Ilang percent? About 20% po. Naku, mataas-taas yan. Either substandard or fake. Yun nga po nakakalungkot because for the poor patients, hard-earned money, mabibili pa nila yung hindi mabisa, di sayang lang. Kaya ang sinisigurado po natin, we do implement the full procurement, we aggregate all the requirements of the government sector, and we bid out. Ang nangyayari po, we are ensuring quality because only the big companies are the ones participating in our bidding. At medyo mahigpit po tayo sa mga requirements, yung mga technical requirements like kailangan valid na valid yung Certificate of Product Registration ng mga gamot na yan sa ating FDA at meron silang Certificate of Good Manufacturing Practice that is compliant with the World Health Organization standards. So pag kayong pong nagmanufacture ng produkto niyan, ay walang CGMP, that is WHO compliance, hindi po namin pinapasa sa bidding. Sana po matutukan yung mga maliliit na drugstores kasi may nagsasabi na doon daw yung bagsakan ng mga fake drugs. Totoo po yan. Sa ngayon, I think tutok na tutok po dyan ng FDA because they are the regulatory body at saka sila po ay may enforcement power sila to
to revoke the license to operate ng mga butika na yan and see to it na sila ay sumusunod sa lahat ng patakaran. Opo. So, dapat ang masigurado natin ay kung bibili kayo ng gamot, maaari bang bumili sila sa inyo, Mr. Cortez? Sa ngayon po, yung mga commercial drugstore ay hindi namin priority dahil sa tingin namin mas nangangailangan yung mga kasamahan natin sa public sector. Oo. So yung mga butika ho doon sa mga hospitals, district hospitals, kayo nagsusupply doon? Yes. Yung mga government hospitals, yes. In fact po, pinopromote namin yung aming full procurement sa lahat ng government, including the local government units. Dahil po, maraming benefits silang ma-avail doon. Una, masishield na po sila doon sa possible questions ng implementation ng procurement law. Kung nagkakaroon po ng mga violation ng provisions noon, kami na po ang haharap noon kung sakasakaling may mga questions. Pangalawa po, dahil ina-aggregate namin ng order, malakihan ng pagbibid namin, napapababa po natin ang gusto ang presyo. And more importantly po, nasishield namin sila na mabawasan yung corruption because siguro maintindihan po nyo, some sector are saying when you deal with procurement, there is always the possibility of corruption. At kaya yun po ang aming inaano. And most importantly, pagka ito po mga government hospitals, government entities deal with us on a government-to-government procurement, they are now allowed to concentrate on their core competences. Like, instead na magsasayang sila ng mahabang oras para magproseso ng bidding, kami na po ang gagawa nun, kami mag-procure para sa kanila. Therefore, sila po makakapokus sa kanilang core competence like providing health and healthcare services. Okay. Yun po yung ano. Ayan, pero may hotline po ba kayo, sir? BP, para dun sa mga may gustong ireklamo, meron po ba na dapat tawagan silang number po? Pwede po sila mag-log on sa website namin, PITC Pharma Incorporated, or pwede rin po silang tumawag sa aming landline na yung aming pong yung direct line. Pwede pong tumawag dito sa 840-1123. 840-1123. Ayan. Opo, PITC Pharma po yan. Alright. Maraming salamat po, VP Cortez. Maraming salamat din po sa inyo at magandang umaga po. Magandang umaga po. Ayan, Director Telma, ang ating talakayan ngayong araw ng Biyernes. Okay, at wala na naman tayong oras. Naubos na naman. Nakakadakdak ng dakdak. Masustansya naman yung mga dinakdak natin. Diba? Oo Marami silang napulot na impormasyon. Oo, so pasalamat na tayo at sana isamahan po ninyo uli kami sa susunod na linggo para po tuloy-tuloy na tayo sa 2014. Correct. Nagpapasalamat kami na marami sa lahat ng aming mga nakagapay. Thank you so much, Marela and Marjorie, and kay Engineer Lita de los Santos and June Paladan sa technical side. And then sa aming technical supervisor, Jet Canco. Kami naman po ang inyong mga nakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako naman po si Thelma Dumpit Murillo. Magandang umaga po sa inyo. Have a nice weekend. God bless. Have a nice weekend, everyone. Bye. Ito ang Philippine Broadcasting Service, ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music.